Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Matapos nga magkaroon si Pablo ng pangitain hinggil sa kapahamakang naghihintay para sa kanyang mag-ina, ay muntik na rin siyang malagay sa alanganin nang ang isa pa niyang pangitain ay maging bangungot. Mabuti na lamang at naagapan ni Aling Jesusa. Nagpasya si Pablo na hanapin na ang hari ng mga argan at unahan na ito upang hindi na mangyari pa ang nakita niya sa kanyang balintataw. Nang paalis na siya ay dumating ang kanyang pinsan kasama ang isang alagad ng batas upang sa ilang mga katanungan. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa mga karanasan at kababalagan sa buhay ni Pablo, ang mandirigmang albularyo. Pinatuloy ni Pablo ang kanyang mga panauhin at dahil sa nakita na niya sa kanyang balintataw ang tagpong iyon, ay sinabi na niya kaagad sa kasamang alagad ng batas ng kanyang pinsan ang mga dapat nitong malaman, na matapos iyon ay nagpaalam na rin ang mga ito. Sinabi ni Bernabe kay Pablo na nais nitong samahan siya nang malaman na may mahalagang lakad ang kaibigan. At dahil sa nakita ni Pablo sa kanyang pangitain ang tagpong iyon, kung saan ay nalagay siya sa peligro, kung kaya pumayag na siya na sumama si Bernabe. Matapos nilang makapagpaalam ay agad na silang lumisan. Palapit pa lamang sila sa kalagitnaan ng kagubatan ay sinabi na ni Pablo kay Bernabe ang kanyang mga nasaksiyan sa kanyang balintataw, kung kaya nakahanda na sila. Na si Bernabe ay hinugot na ang kanyang itak at hinawakan iyon na nakapaayong nakatagilid sa kanyang braso upang hindi iyon makita. Nung naroon na si Pablo sa lugar kung saan tinalon siya ng nilalang mula sa puno, ay nakahanda na sila, ngunit walang lumundag. Naisip ni Pablong malamang ay nagdalawang isip iyon na umatake pagkat may kasama na siya. Nagpatuloy sila sa paglakad, ngunit alerto at matalas pa rin silang nakikiramdam. Nang palabas na sila sa masukal na bahagi ng kagubatan, ay may nakita silang isang bahay. Maliit lamang ito na isang tipikal na kubo na kadalasang itinatayo sa kabundukan. Hindi sila agad nagtawag. Sa halip ay nagmatsyag na muna silang sandali. Maya-maya ay may lumabas na isang matandang babae. Medyo kuba na ito. Mahaba ang puting buhok, naaabot hanggang sa alak-alakan. Ang damit naman nito na kulay itim ay halos sumayad at kaladkarin na rin sa lupa dahil din sa kahabaan. Napansin nilang tila may hinahanap ito, na ang buong pansin at paningin ay nasa lupa. Kanila itong nilapitan at tinanong kung may maitutulong ba sila at kung ano ang kanyang hinahanap. Sinabi nitong Singsing ang kanyang hinahanap
na sa palagay daw nito ay kanyang naiwaglit. Tinanong nila ito kung saan sa tingin niya iyon naiwala. Sinabi ng matanda na sa loob ng kanyang kubo. Nagkatinginan ang magkaibigan at bahagyang napangiti kapwa. Sinabi ni Bernabe na sa loob naman pala ng kubo na wala. Bakit dito mo sa labas hinahanap? Patanong na sabi niya dito. Lumingon ito at humarap sa kanya na dahil doon ay bagya pang napaatras si Bernabe dahil sa nakitang itsura ng matanda at sinabihan siya nitong masyadong nagmamagaling na dinuro pa siya nito ng nangingitim at mahabang mga kuko. Siyempre, dito ko hahanapin. Dito ang maliwanag, madilim sa loob, naiiritang tugon ng matanda kay Bernabe. Pinigilan naman ni Pablo ang kanyang sarili na matawa dahil sa kanyang narinig. Sinabi pa nito sa kanila na dumiretso na lamang daw sila sa kanilang destinasyon at wag na siyang pakialaman pa. Pakbang na sana sila Pablo nang biglang hinawakan siya ng matanda sa braso at sinabi nitong sandali lang amang, na si Pablo naman ay biglang nagkaroon ng pangitain. Nakita niyang muli si Femia na nakahiga sa isang papag at inaagnas ang iba't ibang parte ng katawan na may lumalabas na mga insekto at uod, habang ang matanda naman ay nagsasagawa ng ritual at nagpapausok. Agad na umusal si Pablo at iniangat na ang kanyang kamay. Nang kanya nang igagawad ang kumpas ng kamatayan, ay nakita niyang nakaluhod na ang matanda na nagmamakaawa habang nakakapit sa kanyang braso na umiiyak. Alam na rin pala nito ang kaugnayan niya kay Femia. Nagsalita si Pablo at sinabing bigyan siya nito ng dahilan para hindi ituloy ni Pablo ang pagpatay sa kanya. Agad namang umamin ito sa nanginginig na tinig na kapatid di umano niya ang mambabarang na napatay ni Pablo. Kaya nais lamang daw nitong ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Mariing sinabi naman ni Pablo na hindi niya hayaang maisakatuparan nito ang masamang balak sa kanyang asawa at anak. Sa maikling pangungusap ay ipinaliwanag ni Pablo kung bakit sinapit iyon ng kanyang kapatid, na wala sana siyang intensyon na gawin iyon, ngunit sadyang maitim ang budhi nito. Kung kaya't wala na siyang iba pang naisip na mabuting paraan kundi wakasan na ang buhay nito upang hindi na makapaminsala pa ng tao. Minsan pang nagmakaawa ang matandang babae at nangakong kanya ng tatalikuran ang masamang gawain. Dagdag pa nito ay ayaw niyang sapitin ang dinanas ng kanyang kapatid. Nagsalita naman si Bernabe at sinabing paano sila nakasisiguro na tutuparin nga nito ang lahat ng kanyang mga sinabi. Tumahimik na sandali ang matanda. Sinabi nitong wala siyang nalalamang paraan para mapaniwala niya silang dalawa. Ngunit mayroon di umano siyang nalalaman na maaaring mahalaga para sa kanila. Sinabi nitong mayroong isang malakas na uri ng aswang na napadaan minsan sa kanya at may binabalak itong masama sa buong angkan nila Bernabe at Pablo, na nais nitong lipulin silang lahat. Dagdag na saad pa nito,
may ilan siyang mga kasama na sa paniniwala ko ay kanyang mga kampon na mga sugatan na tila galing sa isang madugong sagupaan, at tingin ko ay kayo ang nakalaban. Tama ba ako, mga Ginoo? Pagpapatuloy pa ng matanda. Mabilis na tinanong ni Bernabe ang matanda kung saan nila ito pwedeng makita. Agad namang sinabi nito na may halos 3 bundok at 2 ilog pa silang lalakbayin mula sa kanyang bahay, at ito ay sa isang yungib na nanatili. Sinabi pa sa kanila ng matanda na nagpapalakas daw ito ng kanyang puwersa, na isang grupo ng mga mangyan na nadaanan nito ay napasa ilalim na niya sa kanyang kapangyarihan. Bilang panghuli ay pinaalalahanan sila ng matanda na mag-ingat, pagkat lubhang mataas ang kaalaman nito na ang lahing pinagmulan ng hari ng mga Argan ay mula pa sa mga sinaunang babaylan na tumalikod at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, na nang huli nga ay sinamba na ng tuluyan ang hari ng kadiliman dahil sa pagnanasang magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Matapos ang huling mga pangungusap na iyon ng matandang babae, ay nilisan na nila ang lugar nito at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay, na desidido talaga si Pablong makaharap na ang hari ng mga Argan. Nang makababa sila sa bundok kung saan nila natagpuan ang matanda, ay may isang ilog silang madaraanan. Bago tumawid ay nagpasya silang magpahinga na munang magkaibigan. Kasalukuyan na silang kumakain ng kanilang dalang baon nang bigla na lamang mula sa tubig ay may naaaninagan si Bernabe, kaya agad niyang tinawag ang atensyon ni Pablo. Kapwa sila napatingin sa bahagi ng ilog na iyon, sa tabi ng malaking bato na nasa gitna. At di nga nagtagal ay lumitaw na ng tuluyan ang isang napakagandang babae, at nakita nilang tila bumabalik na paitaas ang tubig, na sumasalungat ito sa agos, at dahan-dahan silang lumapit. Naakit na sila ng tuluyan sa kanilang nakita. Matapos nga nilang makakuha ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng hari ng mga Argan, ay desidido na silang harapin itong muli, pagkat iyon na lamang ang natitirang banta sa buhay nilang lahat, lalo na sa mag-ina ni Pablo, pagkat may balak itong lipulin sila. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa mga karanasan at kababalaghan sa buhay ni Pablo, ang mandirigmang albularyo. Dahan-dahang lumapit sina Pablo at Bernabe nang tuluyan na silang maakit sa magandang dilag na nagpakita sa kanila. Napasailalim na sila kapwa sa mapang-akit na kapangyarihan ng babae. Nang tuluyan na silang makalapit at mababaw na ang tubig, ay tila wala sila sa kanilang mga sarili, na kahit nakikita na nilang hindi ito karaniwang tao, pagkat lumitaw na ang kakaiba sa kalahating katawan nito, ay nagpatuloy pa rin sila na ang magandang babae pala ay kabilang sa lahi ng mga sirena. Nang iabot nito ang mga kamay sa kanila, ay agad naman nila iyong hinawakan
at sa isang iglap ay bumalik na muli ang tubig at tuluyan na silang nilamon noon, na unti-unti na silang lumulubog sa kailaliman ng ilog. Nang bigla na lamang silang napasinghap pareho sa hangin at naghahabol sa kanilang mga hininga nang maiahon kapwa mula sa tubig. Namalayan na lamang nila Pablo at Bernabe na nasa batuhan na sila sa tabi ng ilog at nasilaw sa tindi ng liwanag na nagmumula sa araw dahil sa katanghaliang tapat. Matapos nilang maisuka ang tubig na kanilang nainom mula sa ilog, ay napansin nila ang ilang nilalang na nakatayo sa kanilang tabi nang kanilang igala ang mga paningin, na ang buong akala nila noong una ay mga kabayo dahil na rin sa mga paang kanilang nakita. Ngunit nang kanila nang dahan-dahang iangat ang kanilang paningin, ay doon nila napagtanto na isa na namang uri ng mga engkanto ang kasama nila. Sila ang mga lahi ng angitay na kinabibilangan at pinagmulan ni Aling Jesusa, na napansin pala ng mga ito ang nagliliwanag na bagay sa katawan ni Bernabe at pamilyar sila doon, pagkat hindi iba sa kanila ang mga tikbalang, at alam nilang gininto ang buhok iyon ng isa sa kilalang tikbalang na ama ni Bernabe. At ito ang mga sumaklolo sa kanila. Taos-pusong nagpasalamat sila Pablo at Bernabe sa mga ito, na hindi pa nasiyahan sa kanilang ginawang pagtulong sa dalawa. Inalok pa sila ng mga ito na sumama sa kanilang lugar upang makakain at makapagpahinga, na nang sumang-ayon sila na sumama sa mga ito, ay namangha sa ganda ng kanilang tirahan, na ito ay nasa isang bahagi lamang ng kagubatan, ngunit nakatago iyon at hindi makikita ng karaniwang mata ng mga tao. Doon ay nagulat si Bernabe pagkat nalalaman pala ng mga ito ang sinapit ng kanyang ama, at sinabing mapalad siya na dahil sa pagmamahal ng kanyang ama ay mas minabuti pa nitong ialay ang sariling buhay kapalit ng sa kanya. At lubos na natuwa ang mga engkanto nang malaman nila na biyanan ni Bernabe ang isa sa kanilang kalahi. Napansin naman ng pinuno ng mga angitay ang magandang lalagyan ng itak ni Bernabe na tinatawag na tagob. Humanga sila dahil sa ganda ng pagkakaukit dito, na may 2 kabayo pa na magkaharap, na maging ang puluhan ng itak ay isang ulo ng kabayo. Mabilis namang tinanggal ni Bernabe ang kanyang itak mula sa bewang, at magalang na iniabot iyon sa pinuno ng mga angitay. Dahan-dahang hinugot ng angitay ang itak mula sa tagob nito, at lalo itong humanga dahil sa linis noon. Bagaman mababakas na marami na iyong napagdaanan, na may kakayahan din pala itong bumasa ng nakaraan sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay, na sinabi nitong marami ng buhay ang kinitil ng sandata ni Bernabe. At ang una dito ay ang aswang na pumatay sa kanyang lolo at lola, habang patuloy nitong
sinusuri iyon. Agad namang sinabi ni Bernabe na taos-puso niyang ipagkakaloob dito ang kanyang itak bilang pagpapasalamat sa pagkakaligtas nila sa kanila ng kanyang kaibigang si Pablo. Hinawakan siya nito sa balikat at nagpasalamat. Tumalikod ito at pumunta sa kanyang trono. Sa gilid noon ay mayroon itong kinuha. Pagharap nitong muli kay Bernabe ay iniabot nito ng 2 kamay ang tangan-tangang sandata, isa iyong talibong. Ang talibong ay isang uri din ng itak. Yun nga lamang ay mas mahaba ito at hindi kasing lapad. Agad namang nabakas ang kagalakan sa mukha ni Bernabe at malugod niyang tinanggap iyon ng 2 niyang kamay at nagpasalamat. Sinabi ng pinuno na tanggapin niya iyon bilang simbolo ng pagkakaisa ng kanilang mga lahi, pagbubuklod ng mga lahi ng tikbalang at lahi ng mga angitay, na ang lalagyan noon at maging puluhan ay hindi yari sa kahoy, kundi gawa sa pinaghalong tanso at pilak, na ang pinakatalim noon ay hindi lamang karaniwang metal, na sa pagkakatitig pa lamang ni Bernabe ay nalalaman niyang isa iyong uri ng matibay na materyal. Matapos nilang makakain ay nagpahinga lamang silang sandali habang patuloy na nakipaghuntahan, at pagkatapos ay nagpasalamat silang muli at nagpaalam na. Muli nilang binaybay at inakyat ang bundok na nasa kanilang harapan. Magdidilim na nang sapitin nila ang pinakatuktok noon. Napagpasyahan nila Pablo na magpahinga na muna. Humanap sila ng isang magandang lugar upang doon na muna sila magpalipas ng gabi. Nakakita sila ng isang malaking puno ng duhat. Kanilang nilinis ang paanan noon at doon sila naupo. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng isang malakas na pagaspas, na nasundan iyon ng mahinang huni, na napansin kaagad ni Bernabe ang pagliliwanag ng kanyang ginintoang buhok na nababalot ng panyo. Nakita na rin ni Pablong kumulo ang langis na nasa kanyang botelya. Nanatili silang tahimik na nagkatitigan. Ilang sandali pa ay nawala ang mahinang huni na iyon at napalitan ng tunog ng mga laman na pinupunit. Kaya agad nilang naisip na nanginginain na ito. Mabilis na naglaho si Pablo pagkatapos na umusal. Nang muli itong lumitaw ay nasa harapan na niya ang aswang na nakatagilid sa kanya. Agad na napabulala si Pablo ng anak ng, na mabilis naman natawag ang atensyon ng aswang at napalingon sa kanya. Tinangkapan nitong lumipad, ngunit isang malakas na hagupit ang pumailan lang at nasundan iyon ng malakas na sigaw ng aswang. Nang tumama ang buntot pagi ni Bernabe, lumagpak ito sa lupa at sinikap na umusad papalapit sa isang puno na nagmamakaawa. Dahan-dahan nila itong nilapitan. Sinabi nito sa kanilang hindi lamang niya mapigilan ang pagkahayok sa laman, kung kaya niya iyon nagawa. Sinabi naman ni Pablo kanilang nalalaman at nauunawaan
kung kaya nga wawakasan na nila ang sumpa nito. Muling nagmakaawa ang manananggal at sinabing hindi naman siya kailanman naminsala ng tao, na tanging mga hayop lamang ang kanyang kinakain, na tumitilamsik pa ang mga dugo mula sa bibig nito habang nagsasalita, at agad na nabalot ang kanilang paligid ng malansang amoy ng dugo. Nakita nilang lumuha ito at sinabing pinipilit naman niyang magbago. Ngunit wala umano siyang kakayahan. Napatuloy itong nagmakaawa sa kanila at sumigaw ng ubod lakas at sinabing luluhod siya kung kinakailangan. Bigyan lamang ng isa pang pagkakataon, na dahil doon ay nagkatinginan silang magkaibigan, na nakuha naman ng babae ang kanilang ipinapahiwatig, kung kaya agad nitong dinugtungan ang sinabi na iyon po ay kapag nakabalik ako sa aking katawan, na napakamot pa ito sa kanyang ulo. Napangiti sina Pablo at Bernabe, na sa kaibuturan ng kanilang mga damdamin ay nakaramdam sila ng kirot, na parang kinurot ang kanilang mga puso, na nagdalang habag sila para sa babaeng aswang, kung kaya kanila itong binigyan ng isa pang pagkakataon, pagkat sino naman sila para ipagkait ang pagkakataon sa isang nilalang na gustong magbago. Kaya hinayaan nila itong makabalik sa kanyang katawan, na nang magbalik na ito sa dating anyo ay nasabi nila Pablong hindi sila nagkamali sa naging desisyon, pagkat magandang bata ito na halos kaidaran lamang ni Bernamir, kung kaya napaluha na bigla si Bernabe. Dahil sa pagmamakaawa ng aswang ay nagdalang habag sila Pablo at Bernabe, kung kaya hinayaan nila itong makabalik sa sarili niyang katawan. Naalala ni Bernabe ang kanyang anak na si Bernamir, pagkat halos kaidaran lang nito iyon. At narito na po ang karugtong ng ating kwento tungkol sa mga karanasan at kababalaghan sa buhay ni Pablo, ang mandirigmang albularyo. Halos hindi matapos-tapos sa kanyang pagpapasalamat ang dalagitang aswang, kanila Pablo at Bernabe. Naluluhod pa sana ito tulad ng kanyang sinabi, ngunit pinigilan na ito ni Bernabe at sinabing maging tapat na lamang siya sa kanyang ipinangako sa kanila. Nasisikapin na nitong magbago. Inialok pa ni Pablo ang kanyang tulong sa dalagita para tuluyan na nitong talikuran ang pagiging aswang. Sumang-ayon naman ito, ngunit may pag-aatubili dahil sa mga kinikilala umano nitong mga magulang na siyang kumukupkup sa kanya. Tinanong ito ni Pablo kung sila ba ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Nalungkot ang mukha nito at napayuko. Pagkatapos ay tumango bilang tugon sa tanong ni Pablo. Nakaramdam siya ng galit para sa mga tumatayong magulang ng dalagita. Sumabat si Bernabe at sinabing sa makatuwid ay mga aswang din sila. Opo, muling tugon ng babae. Nang biglang nahimasmasan ang dalagita na tila mayroon itong naalala, at mabilis na tinungo ang dugo ang kambing at sinabing kung maaari ba ay kanya iyong madala para sa kanyang
mga magulang. Sinabi ni Pablong dapat nga ay mawala na ang mga ito, ngunit muling nagmakaawa ang dalagita sa kanila. Matapos iyon ay nagmamadali na itong nagpaalam sa kanila at muling nagpasalamat. Makaraan ang halos 20 minuto na paglalakad ay nasapit na nito ang kanilang tahanan. Masukal ang kinatitirikan ng bahay ng mga ito. Pagpasok ng dalagita, ilang sandali lang ay narinig nila ang 2 tinig na galit at sinusumbatan ang dalagita na paulit-ulit na sinasabing wala itong silbi, na ang gusto pala ng mga ito ay karne ng tao. Maya-maya ay narinig na ang pagtangis ng dalagita, pagkat lingid sa kaalaman nito ay sinundan siya nila Pablo at Bernabe, na muli nilang narinig ang maamong tinig na nagmamakaawa ng dalagita. Di nagtagal ay lumakas pa ang mga pag-iyak nito, na nakakaramdam na ito ng matinding sakit base na rin sa kanyang tinig. Kung kaya hindi na natiis pa ni Bernabe at mabilis na itong kumilos, na hindi naman ito pinigilan pa ni Pablo, pagkat sang-ayon siya sa gagawin ng kaibigan. Kaya kanya na lamang itong sinundan. Nang biglang walang sabi-sabi ay malakas na sinipa ni Bernabe ang pintuan ng maliit na bahay na iyon, na agad namang napalingon ang mag-asawa sa kanya. Nakita niyang nag-alapusa ang lalaki, na kumilos ito at tumapak sa dingding, at pagkatapos ay inundayan siya ng hampas. Nagad siyang nasugatan sa balikat nang tumama ang matatalas nitong mga kuko, na inangilan pa siya nito at galit na galit. Nakita naman ni Pablo na kumilos na rin ang asawang babae nito at lumundag na rin kay Bernabe. Kung kaya agad na rin gumalaw si Pablo. Ginawaran kaagad niya iyon ng isang matinding kumpas, na nagawa naman itong maiwasan ang matinding pinsalang dulot noon. Ngunit tinamaan pa rin ito sa kanyang paa, na dahil doon ay namilipit ito sa sakit nang bumagsak sa lupa at nawalan ng balanse. Hinugot na ni Bernabe ang kanyang itak nang makita niyang aatake na naman ang lalaki. Nakasabay ng ginintuan niyang buhok ay nagliwanag din iyon nang maalis sa lalagyan nito. Nasilaw kapwa ang mag-asawa sa tindi ng liwanag na hatid noon. Kanya nang tatagain ang mag-asawa nang biglang humarang ang dalagita. Kung kaya hindi na itinuloy pa ni Bernabe ang pag-unday niyang iyon. Nabigla naman silang nagulat na dalawa ni Pablo nang napaigtad ang dalagita, nang sakyurin iyon ng babae mula sa likuran. Nakasabay noon ay sinabi pa nitong wala talagang utak at silbi ito, na sinamantala nila ang pagkakataon na iyon upang maatake si Bernabe ng lalaki. Ngunit nakaiwas naman ito dahil na rin sa angkin niyang bilis. Agad niyang tinaga ang lalaki, na halos sumiwalay ang balikat nito dahil sa lakas ng kanyang binitiwang iyon. At kanya pa iyong pinasundan
ng pagtarak sa kaliwang dibdib nito na nauna ng dumanak ang maraming dugo sa lupa bago pa ito tuluyang bumagsak, na dahil doon ay napasigaw ng ubod lakas ang asawa nito, na mabilis nitong hinugot mula sa dalagita ang kanyang pagkakasakyod dito at inatake naman si Bernabe. Ngunit naging maagap naman si Pablo, na bigla na lamang gumuhit sa dingding ang maraming tilamsik ng dugo. Nakasabay noon ay humampas din ang ulo nito bago nagpagulong-gulong sa lupa. Mabilis na sinapo ni Bernabe ang dalagita, na nahihirapan ng huminga. Napatuloy ang pagpatak ng mga luha nito, at sa mahinang tinig ay sinabi nitong di niya ginusto ang maging ganon, na muli itong nagpasalamat dahil sa pagkakataong kanilang binigay, pagkat gusto na talaga nitong magbago. Lumuhod si Pablo at sinenyasan niya itong iwasan ng magsalita. Hindi naman na napigilan pa ni Bernabe ang kanyang damdamin, at tuluyan na ring tumulo ang luha nito na pumatak sa pisngi ng dalagita, na dahil naman doon ay gumanti ito ng matipid na ngiti at hinawakan ang pisngi ni Bernabe. Nang dahan-dahan ng pumikit ang mga mata nito at bumagsak na sa lupa ang kanyang kamay. Ngunit ng mga pagkakataon na iyon pala ay umuusal na si Pablo at kanyang inalis ang medalyon mula sa kanyang leeg at ipinasuot iyon sa dalagita, habang patuloy na bumibigkas si Pablo ng mga kataga ay hindi niya maiwasang hindi mamangha, dahil sa noon pa lamang niya iyon nakitang magliwanag ng ganoon katingkad. Dinampot ni Bernabe at hinawakan ng buong higpit ang kamay ng dalagita, na hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig sa mukha nito. Umusal si Bernabe ng sarili niyang panalangin para sa dalagita. Hiniling niyang dugtungan pa ang buhay nito upang magkaroon ng pagkakataong makapamuhay ng tama at naayon sa kalooban at kautusan ng Ama. Nang bigla na lamang itong nagmulat ng mata, na huminga ng malalim nang magbalik ang kanyang hininga, at naramdaman ni Bernabeng kumawala ang kamay nito sa kanyang pagkakahawak, at pinahid nito ang kanyang luha, at sa malamyong tinig ay sinabi nitong wag na siyang umiyak at malungkot. Minsan pang namalas ni Bernabe ang hiwaga ng kakayahan ng kaibigan niyang si Pablo, at nagpasalamat siya dito. Matapos iyon ay kanila nang sinunog ang bahay ng mag-asawang aswang kasama ang kanilang mga labig. Kinaumagahan ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay upang hanapin ang hari ng mga argan. Nakasama na nila ang dalagita na nakilala nilang si Agatha. Pagbaba nila sa paanan ng bundok ay may isa na namang ilog, at dahil sa tanghali na rin naman ay napagpasyahan nilang magpahinga na muna. Umalis na sandali si Bernabe. Si Pablo naman ay tinawag ang kaibigan niyang si Bagdak at hiningi ang tulong nito upang makapangisda sa ilog. Pagbalik ni Bernabe ay may dala na itong
mga pagkain, habang naabutan naman niya sila Pablo at Agatha na nag-iihaw ng isda. Masaya si Bagdak nang makita ang dalagita. Sinabi pa nitong matutuwa sigurado si Bernamir dahil madadagdagan na naman ang kaibigan nito. Ipinahiwatig naman ni Agatha ang kanyang kasabikang makilala na rin si Bernamir. Matapos nga nilang masaksihan ang pagmamalupit at pananakit ng mag-asawang aswang kay Agatha, ay kanila itong sinaklolohan at iniligtas. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Halina at atin pong tunghayan ang mga karanasan at kababalaghan sa buhay nila Pablo at Bernabe. Pagbalik ni Bernabe ay may dala na siyang pagkain. Naabutan niya sila Agatha at Pablong nag-iihaw ng isda. Nagkakilala na rin sila Bagdak at ang dalagita, na nabanggit na rin niya ang tungkol kay Bernamir, na nakaramdam naman ng pagkasabik si Agatha na makilala na rin ito. Matapos nilang makakain ay nagpahinga lamang silang sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy na sila. Inakyat na nila ang huling bundok matapos na matawid ang ilog, kung saan nila matatagpuan ang pinaglulunggaan ng mga argan. Halos 1 oras din silang naglakad upang marating ang pinakatuktok. Ilang sandali lang ay nasa isa na silang kagubatan at napasok na nila ang masukal na bahagi noon. Iginala nila ang kanilang mga paningin, pero wala silang napansin na yungib tulad ng sinasabi ng matandang babae, kung kaya naibulalas ni Bernabeng baka niloko lamang sila nito. Ngunit biglang may napansin si Agatha sa likod ng mga sanga at baging ng punong kahoy, sa isang tila malaking bato na animoy pader. Nang kanilang hawiin ang mga sanga at baging, ay lumantad sa kanila ang isang lagusan. Maliit lamang iyon, na iba sa kanilang inaasahang bunganga ng isang kuweba, kung kaya hindi talaga ito agad na mapapansin. Panandalian pa nilang pinagmasdan ang pinakabukana ng yungib. Nang masigurong wala namang panganib, ay naghanda na sila. Ngunit dahil sa makipot iyon, ay isa-isa lamang at magkakasunod ang kanilang pagpasok. Kinailangan pa nilang magtali ng lubid sa isang malaking puno na malapit sa bibig ng kuweba, upang mayroon silang gabay na magsisilbing suporta sa kanilang pagbaba. Pagkat lubhang mataas iyon, mabuti na lamang at mayroon silang dala. Naunang bumaba si Bernabe at mabilis niyang iginala ang paningin, na kanya na ring hinugot ang kanyang talibong. Sinulyapan niyang sandali ang kanyang ginintuang buhok. Hindi iyon nagliliwanag, maging ang kanyang sandata. Nang makababa na silang lahat, ay dahan-dahan silang naglakad at iniiwasang lumikha ng anumang ingay, na ang nagsilbi nilang ilaw ay ang mga sinag na pumapasok sa mga butas ng yungib mula sa liwanag na galing sa labas. Kanilang sinuri ang bawat tila silid sa loob ng kuweba. Wala silang naririnig
na kahit napakatahimik maliban sa mga tunog ng pagaspas ng pakpak ng mga paniki na lumilipad kapag napapansin ang kanilang presensya. Nang kanila nang mapunta ang lahat ang bahagi ng kuweba, ay nagtaka sila kung bakit wala doon ang kanilang pakay. Ngunit may nakita silang mga palatandaan na naglungganga ang mga ito doon. Matapos iyon ay mabilis na silang bumalik at lumabas na sa kuweba. Nagmadali sila. Nais nilang bago magdilim ay nasa itaas na sila ng ikalawang bundok. Nang masapit nila iyon ay madilim na. Naghanda sila ng kanilang makakain at nagpahinga ng maaga. Kinaumagahan, magtatanghali na ng kanilang sapitin ang bahay ng mambabarang. Tinawag nila ito mula sa labas. Nagulat pa sila Pablo at Bernabe nang lumabas na ito pagkat di na siya nakasuot ng itim na damit at maayos na ang itsura nito. Sinabi nila kaagad dito na wala na doon ang kanilang pakay. Ngunit tama naman ito sa kanyang ibinigay sa kanila na impormasyon. Niyaya sila nito na pumasok sa kanyang bahay. Doon ay nagsagawa ito ng isang maikling ritual. Maya-maya ay tinawag sila nito at pinalapit sa kawa na nasa kanyang harapan. Nakita nila doon sa tubig na nasa kawa ang isang pangitain. Larawan iyon ng mga tao na nasa isang pamilihan, nasa isang bayan. Sinabi ni Pablo ditong iyan din ang nakita niya sa kanyang balintataw nang mahawakan niya ang mga ginawang lamesa at upuan ng mga argan sa loob ng yungib. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pangitain niyang iyon. Dagdag na saad pa ni Pablo, ipinaliwanag niya sa matandang babae kung gaano kahalaga na makaharap na niya ang hari ng mga argan upang hindi na matupad ang nakita niya sa kanyang pangitain. Sinabi naman ng matanda na kanya itong nauunawaan na ang tangi na lamang nitong dapat na ipag-alala ay ang hari, sapagkat siya ay mananatiling tapat sa kanyang binitawang pangako kay Pablo at hindi na nito pakikialaman pa ang kanyang mag-ina kapalit ng kanyang buhay. May ipinakiusap si Pablo sa matanda at matapos iyon ay umalis na sila. Hapon na nang sapitin nila ang kanilang bahay. Papalapit pa lamang sila sa kanilang bakuran ay nakita na nilang naroon na silang lahat na nakatayo at naghihintay. Agad na napansin ni Agata, si Bernamir at Angelo na nakatingin sa kanya at mga nakangiti. Kaya naman gumuhit na rin kaagad ang ngiti sa mga labi nito, pagkat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay magkakaroon na siya ng mga magiging kaibigan. Kinagabihan, habang kumakain sila Bernabe, ay nakaramdam siya ng hindi maganda. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano iyon, na maging si Lamir ay nagulat sa ikinikilos ng kanyang asawa. Hindi na nito tinapos ang kanyang pagkain at agad na tinungo ang katabing bahay. Mabilis niyang tinawag si Pablo
sapagkat gusto niyang sabihin dito ang masama niyang kutob at baka makita nito kung ano iyon. Binuksan ni Femia ang pinto at sinabing kakaalis lamang ni Pablo pagkat nagkaroon ito ng masamang pangitain tungkol sa Kuya Cardo nito. Matapos iyon malaman ni Bernabe ay nagmamadali itong bumalik ng kanilang bahay at kinuha ang kanyang talibong. Nabigla si Lamir at nagtatakang tinanong ang kanyang asawa kung saan ito pupunta. Agad naman itong sinabi na kanyang susundan si Pablo pagkat pumunta ito sa kanyang Kuya Cardo dahil nagkaroon ng masamang pangitain na sinabi pa nitong baka may kinalaman din doon ang masama niyang kutob. Mabilis na binaybay ni Bernabe ang daan gamit ang kanyang muron. Nang nasa itaas na siya ng bundok ay nakita niya ang isang ilawan sa kabilang panig. Naisip niyang baka iyon na si Pablo na pag nagmadali siya ay siguradong kanya itong maaabutan. Kaya mas binilisan pa niya nang bigla na lamang mula sa gilid ng daan ay may lumundag na 3 mga argan at mabilis siyang dinaluhong ng sabay-sabay ng mga ito. Agad na nagliwanag ang kanyang ginintuang buhok at hinugot ang talibong na dahil doon ay bahagyang napaatras ang mga ito nang masilaw mula sa liwanag ng sandata ni Bernabe. Sinamantala naman niya ang pagkakataon na iyon at kanyang iwinasiwas ang sandata sa isang mabangis na aswang na malapit sa kanya. Duguan itong humandusay sa lupa na tanging impit na tunog na lamang nang nasaktan ang narinig ng 2 pa nitong kasama na may pagtataka pa sa mga mukha nito nang mapansing hindi naghihilom ang sugat ng kasama nilang nakahiga sa lupa. Tuloy-tuloy na umagos ang dugo ng aswang dahil sa malubhan nitong pinsala. Sinubukan nitong tumayo, ngunit agad iyong pinasundan ni Bernabe ng isang malakas na pagtaga at nakita ng 2 aswang kung paanong gumulong ang ulo nito sa lupa habang panandalian pang nananatili ito sa kanyang pwesto na akmang tatayo bago muling dumapa sa lupa ang wala ng buhay na katawan nito. Ang isang aswang ay lakas loob na sinugod si Bernabe habang ang isa ay tumakas na papalayo. Walang sinayang na sandali si Bernabe. Agad niyang pinagtataga ang papasugod na aswang na hindi na niya ito binigyan pa ng anumang pagkakataon na makaporma at makapaminsala. Matapos iyon, gamit ang kanyang angking bilis, ay hinabol niya ang isang argan na tumakas na dahil sa bilis ng pagtakbo ng aswang ay nakalayo pa ito ng ilang hakbang na nakapagpatuloy pa sa pagtakbo kahit wala ng ulo. Nang abutan ni Bernabe at tagpasin niya iyon, matapos na humandusay ang huli sa 3 aswang, ay napansin ni Bernabe na tila huminto ang may dala ng ilawan sa kabilang panig ng bundok. Nagkaroon si Bernabe ng masamang kutob, kung kaya agad niyang pinuntahan si Pablo sa katabing bahay
Ngunit napag-alaman niyang umalis ito upang puntahan ang kanyang Kuya Cardo dahil sa masamang pangitaing nakita nito. Dahil doon ay nagmamadali namang sumunod si Bernabe. Nang masapit niya ang itaas ng bundok ay napalaban siya sa 3 argan at kanya iyong napatay na lahat dahil sa bago niyang sandata. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Halina at atin pong tunghayan ang mga karanasan at kababalagan sa buhay nila Pablo at Bernabe. Matapos na humandusay sa lupa ang huli sa 3 argan na umatake kay Bernabe, ay napansin niyang huminto ang may dala ng ilaw. Dahil na rin siguro sa natawag ang pansin nito sa nagliliyab na maliit na bahagi ng mga kugon malapit sa kinaroroonan ni Bernabe. Nang tumilapon doon ang hawak niyang muron nang umatake ang mga argan. Dinampot ni Bernabe ang muron at kanyang inapula ang apoy upang hindi na ito lumaki pa, at mabilis na niyang tinungo ang kinaroroonan ng may hawak ng ilaw. Nang malapit na siya dito ay nagulat si Bernabe nang biglang nawala ang liwanag, kung kaya naging alerto siya. Huminto siya at nagmasid. Ilang sandali lang ay lumabas mula sa masukal na bahagi ng daan si Pablo, nang malamang si Bernabe pala ang dumating. Tinanong niya ito kung saan pupunta at kung bakit naroon. Sinabi nitong nalaman niya na papunta siya sa kanyang Kuya Cardo, kung kaya sinundan siya nito. At dahil na rin sa kinutuban siya ng hindi maganda. Matapos iyon ay nagmamadali na silang nagpatuloy. Malayo ang kanilang nilakad, ngunit di nila iyon alintana, lalo na ang kanilang pagod, pagkat nakatuon ang kanilang isipan sa kung anong panganib ang kinakaharap ni Cardo. Nang sapitin nila ang bahay nito ay wala ito doon. Sinabi ng asawa nitong nasa isang bahay malapit sa gulod pagkat mayroong ginagamot. Itinuro nito sa kanila kung paano makakarating doon at binigyan sila ng mga palatandaan upang madali nilang matukoy ang bahay na kinaroroonan ni Cardo. Matapos malaman ang kinaroroonan ng kapatid ay umalis na muli sila Pablo at Bernabe at nagmamadaling tinungo ang nasabing bahay. Papalapit pa lamang sila sa bakura ng bahay ay nakarinig na sila ng mga ingay. Ingay na nagbabadya na may nagaganap na labanan, kaya mabilis silang kumilos nang bigla na lamang nawasak ang dingding at tumilapon sa kanilang harapan ang isang argan na agad inusalan at ginawaran ni Pablo ng pamatay na kumpas. Hinugot na rin ni Bernabe ang kanyang talibong at kanya iyong pinasundan. At di na nakabangon pang muli ang mabangis na aswang sa kanyang pagkakalugmok sa lupa. Tumambad sa kanila si Cardo na duguan at sapu-sapu nito ang kanyang kanang dibdib, na napansin nilang may malubha itong tama doon at may mga argan na nasa harapan nito at ang mga bangkay ng mag-anak na nakahandusay sa sahig na kawayan. Agad na sumugod sila Pablo at Bernabe na napaatras ang mga argan nang masilaw ang mga ito sa liwanag ng talibong ni Bernabe. Dahil doon ay nakabuelo si Bernabe at nakakuha ng akmang pagkakataon
Agad niyang binitiwan ang isang matinding kumpas na dahil doon ay natumba ang mga ito sa sahig nang maputol ang kanilang mga binti. Wala naman ng sinayang na sandali pa sila Pablo at Bernabe. Mabilis nilang pinagtatagpas ang ulo ng mga mababangis na aswang. Kanilang inalalayan si Cardo at sinimulan na ni Pablo ang pag-usal ng mga kataga upang mapaampat ang dugo na dumadaloy mula sa malaking sugat na tinamo ng kapatid sa dibdib nito. Maging ang mga sugat nito sa iba't ibang parte ay kanya na ring pinaghilom sa pamamagitan ng isa nitong medalyon na ipinasuot sumandali sa kanyang kuya Cardo, na agad namang namangha dito si Cardo na hindi nito napigilang maibulalas ang kanyang paghanga sa kakayahang bigay ng medalyon. Napabiro namang sinabi ni Pablong, baka kunin mo na naman. Hindi naman, hanga lang ako. Mabilis na tugon naman ni Cardo. Nang mag-usisa sila kung ano ang nangyari, ay ipinaliwanag ni Cardo na lumapit sa kanya ang anak at asawa ng kanilang kabaryo, na ang tinutukoy niya ay ang mag-anak na nakahandusay sa sahig, na ang lalaki di umano ay tila kakaiba ang ikinikilos. Simula nang manggaling sila sa isang doktor nang kanila itong ipagamot. At nang puntahan na nga ito ni Cardo, ay nalaman niyang inaswang ito at hinawaan. Nang kanya nang ginagamot ang lalaki, ay bigla na lamang narinig niyang may mga kumikilos na mabilis sa labas ng bahay. At ilang sandali nga lang ay umatake na ang mga argan at tuluyan na silang pinasok sa loob. Naging palaisipan naman para kanila Pablo at Bernabe kung bakit naroon na sa bayan nila Cardo ang mga ito. Gayong nasa kanila pa ang apo ng hari na si Angelo. Naisip nila parehong hindi maaaring baliwalain ng hari ng mga argan ang tungkol kay Angelo, pagkat mahalaga para sa kanya ito. Sumabat si Cardo at sinabing nakakasiguro siyang may pinaplano ang hari ng mga mababangis na aswang. Dagdag pa nito na isa na sa katunayan ang nangyari sa kanyang kabaryo na kanilang hinawaan. Sinabi ni Pablong tama ang sinabi ng matandang babae na nagpapalakas nga ang mga ito ng kanilang puwersa. Kung kaya narito sa bayan ni Cardo upang dito mangalap ng karagdagang mga makakasama. Kanilang inasikaso ang labi ng mag-anak at tinakpan ng kumot, habang ang mga aswang naman ay kanilang sinunog, na ito ay ang mga katutubong hinawaan at napasailalim sa kapangyarihan ng hari ng mga argan. Nagkasundo sila na si Cardo na ang siyang bahalang magbigay alam sa kinauukulan tungkol sa malagim na sinapit ng mag-anak, at upang maipalibing ang mga ito, doon na sila Pablo at Bernabe nagpaumaga sa bahay ni Cardo. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Pablo ang kanyang hipag at pamangkin. Malaki na talaga ang naging pag-unlad sa kabuhayan ng kanyang kapatid dahil na rin sa panggagamot nito. Ngunit kanya itong pinaalalahanan na hanggat maaari ay gawin ang panggagamot ng libre at iwasan ang tumanggap ng anumang kapalit na material. Bagay naman na sinang-ayunan ng kanyang kuya.
Ipinaliwanag pa ni Pablong natanggap nila ang kakayahang makapagpagaling ng libre at wala naman silang ipinuhunan na kahit ano, kung kaya't walang dahilan para sila ay magpabayad at maningil. Lalong humanga naman si Cardo sa kanyang nakababatang kapatid sa halip na siya ay magalit, pagkat naisip niyang tamang lahat ang binitawang pangungusap ni Pablo at nalalaman niyang iyon din ay para sa ikabubuti niya at ng kanyang buong sambahayan. Dagdag pa ni Pablo ay panahon na para sa kanyang kuya Cardo na mag-ipon naman ng mga gawang kabanalan, sapagkat hindi inaaring kabanalan at wala siyang naiipong anuman kung nakapagpapagaling nga siya ng may karamdaman at nakakapagpalayas ng demonyo, ngunit mayroon naman itong kapalit na material na bagay. Nilinaw pa ni Pablo na hindi masamang maghangad na umunlad sa buhay, ngunit mariin niyang sinabi na ang totoong lingkod ng Diyos kailanman ay hindi nakatuon ang paningin sa mga bagay na nakikita na pawang nasisira at lumilipas, bagkus nakatuon ang paningin sa mga bagay na hindi nakikita, na ang kanyang tinutukoy ay mga bagay na espiritual. Kaya nga, iyon ang kakayahang mayroon sila at tinataglay. Matapos makapag-agahan, saglit lamang silang muling nag-usap at nagpaalam na sila Pablo at Bernabe. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.